We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Happy Monday, partner. Yes, happy Monday sa iyo, partner, at happy Monday sa ating mga kapuso. Kumusta ang weekend? Work, work, work! Work is life! Di ba? Para sa ekonomiya. Mamaya, partner, alamin natin ang sitwasyon sa mga kakalsadahan sa lungsod ng Dagupan. First day of the week. Lalo na dyan sa bahagi ng Perez Boulevard, Arellano Street, and of course, sa A.B. Fernandez Avenue. Dahil December 15, nung pansamantalang itinigil yung road construction upang bigyang daan ng selebrasyon ng holiday season. Oo, at mamaya magkakaroon tayo ng ideya o kwentuhan kaugnay nga sa mga posibleng may talang firecracker-related injury. Paano nga ba yung mga first aid treatment sakali mang maputukan o aksidente maputukan ng mga firecrackers? Mamaya na yan, mga kapuso. Narito na ang mga unang balita. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Pangasinan Police Provincial Office para sa malalimang investigasyon sa panluloob ng mga armadong lalaki sa bahay na pagmamayari ng pamilya ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Nakatira sa bahay ang 91 anyos na ina ni Guadis nang mangyari ang panluloob. Pero ayon sa PNP, walang nasaktan sa insidente maliban sa kasambahay na itinali ang kamay gamit ang duct tape. Kinuha ng mga suspect ang hard drive ng mga CCTV unit kaya aminado ang pulisya na hamon ito sa kanilang investigasyon. Tuloy-tuloy ang pangangalap ng mga CCTV footages sa mga lugar na posibleng dinaanan ng mga armadong lalaki. Nauna nang sinabi ni Guadis na hindi simpleng pagnanakaw ang pakay ng mga suspect kundi posibleng personal itong galit sa kanya. Ayon sa Pangasinan Police, inaalam din ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho ni Guadis ang motibo sa krimen. Inilibing na ang pinaslang na punong barangay ng poblasyon Mangaldan, Pangasinan na si Melinda Murillo. Mula sa barangay hall, inikot ang mga labi ni Kap Tunet sa barangay poblasyon at pati sa lugar kung saan nangyari ang pamamaril sa opisyal. Bukod sa kanyang mga kaanak, nakilibing din ang mga kaibigan, kabarangay at iba pang kakilala ni Murillo. Pagkatapos ng libing, asikasuhin daw ng pamilya Murillo ang paggamit ng hustisya sa namayapang kaanak. Tututukan daw ang investigasyon ng otoridad. Umaasa sila na lalong mapabilis ang panahon na makamit ang katarungan para kay Kap Tunet. Two-way traffic ipinatutupad sa mga ginagawang kalsada sa Dagupan City ngayong holiday season. Ang detalye ihatid live ni Claire Lacanilaw. Claire, sa mga oras na ito, kumusta ang sitwasyon ng trapiko sa kinaroroonan mo ngayon? Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Sa mga oras na ito, nakakaranas tayo ng moderate to heavy traffic. Ang daloy ng trapiko, ito yung mga sasakyan na papunta sa Central Business District o downtown area. At dito naman sa linya na kinatatayuan ko ay light to moderate ang daloy ng trapiko. Ito yung mga sasakyan na papunta sa Bunuan, San Fabian o Mangaldan. At sinimulan na ngang ipatupad ang two-way traffic scheme dito sa bahagi ng Arellano Street ng Barangay Pantal, Dagupan City upang bigyang daan o matulungan yung mga apektadong negosyante dulot nga ng sinasaayos na konstruksyon dito sa bahagi ng Arellano Street. At ngayong umaga makakasama natin ng isa sa mga negosyante dito sa bahagi ng Arellano Street na upang malaman natin ang reaksyon niya sa ipinatupad nga na two-way traffic scheme. Makakasama natin ang si Sir Joselito Prado. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako ay nagpapasalamat sa Poso Chief na ginawang two-way itong Arellano Bani dahil malaking tulong din sa amin kasi taga rito lang ako sa
katabi ko lang ang Nepo Mall. Kasi pag pupunta ako ng Bunuan, iikot pa ako ng Pantal. Kaya medyo humaba yung oras ko na hindi na pupunta na ako diyan sa kanan, papakanan na ako. Pupunta pa akong Pantal, iikot pa ako kaya medyo nadagdagan yung haba ng biyahe ko. Okay, sir. Parang laking ginhawa po sa inyo, sir. Kahit pansamantala pa lang, sir. Okay. Sir, ano po yung panawagan niyo, sir, ngayon po na yun nga, pinatupad yung two-way traffic scheme, tapos yun nga, tuloy pa rin yung construction dito sa pagsasaayos nga ng kalsada sa Arellano Street? Ako po ay nananawagan sa mga kinakaukulan na ang itong construction na ito, hindi lang ang negosyante ang apektado, mga pasada, estudyante. Kaya sana gawing mabilis yung paggawa. Kung pwede lang, gawing 24 hours. Ayun, sir, maraming salamat, sir. At mga kapuso, nakasama natin si Sir Joselito Prado ng Arellano Street, dito nga yan sa Pantal, Dagupan City. At ayon naman sa Public Order and Safety Office, paraan din ito upang maibsan ang kahit papano ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Arellano Street. At dilinaw naman ng Public Order and Safety Office na tuloy-tuloy pa rin naman ang konstruksyon dito sa pagsasaayos ng kalsada. Yun nga lang, yun ang inaayos lang nila yung drainage system upang kahit papaano ay hindi makaapekto sa daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Arellano Street. At paalala na naman ng Public Order and Safety Office na huwag pumarada sa mga itinalaga or yung mga no parking areas dito sa lungsod upang hindi makaapekto sa daloy ng trapiko sa syudad. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Mga kapuso, may posibleng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo pero maliit lang ito. Posibleng oil price hike sa diesel na 10 centavos hanggang 20 centavos lang kada litro. Hindi rin lalayo rito ang presyo ng gasolina. Posibleng tumaas din ng 20 centavos per liter. Gayunpaman, posible rin na walang paggalaw sa presyo ng mga ito dahil sa iba pang value-added factor ng mga kumpanya ng langis. Ang sigurado, may bawas presyo sa kerosene na posibleng umabot hanggang 90 centavos per liter. Ipatutupad ito ng mga kumpanya ng langis bukas, Martes, December 19. Dagsa ang mga deboto sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City para sa anticipated mass ng simbang gabi. Kahit hirap maglakad, pinilit pa rin ni Aling Rosie na dumalo sa misa. Ipinagdarasal niya na muli siyang makalakad ng normal at ang kaligtasan at kalusugan ng kanyang pamilya. Si Reverend Father Billy De Vera ang presiding priest. Kasama sa nabanggit niya sa homily ang pagbaliwala ng ilan sa mga utos ng Diyos. Binigyang linaw din niya ang kahalagahan at diwa ng Misa de Gallo o Simbang Gabi na nakatuon dapat sa selebrasyon ng pagsilang ni Hesukristo. Sa tradisyon ng simbang Katolika, 9 na araw ang Simbang Gabi. Yung Simbang Gabi po, by nature, is actually a novena in honor of the Blessed Virgin Mary, who is the Mother of God, the Mother of Jesus Christ. Autoridad nagbabala sa panluloob ng mga kawatan sa mga bahay ngayong holiday season. Tunghayan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Araw-araw, maagang umaalis ng bahay si Mang Virgel para magtrabaho. At dahil walang naiiwan sa kanilang bahay, sinisiguro niya na nakakandado ang lahat ng pintuan at sarado ang lahat ng bintana ng kanilang bahay para iwas sa magnanakaw. Ayaw kong mangyari yun. Ang gusto ko talaga, yung gusto ko, isiti lahat ang mga gamit para hindi na darating na problema na yun. Ngayong holiday season, pinag-iingat ng otoridad ang publiko sa posibleng pambibiktima ng kawatan. Ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon, nagbigay ng tips ang otoridad para makaiwas sa pag-atake ng mga magnanakaw at akyat bahay. Kung aalis ng bahay, ikandado ang lahat ng pinto at bintana. Maglagay ng alarm sa mga pintuan para maalerto ang kapitbahay sakaling may makapasok sa kabahayan. Iwasang mag-iwan ng sulat sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao sa loob ng bahay. Iwasan na maipon ng mga bills o anumang sulat sa labas ng bahay. Senyales kasi ito na walang tao sa bahay.
Iwasan ding nakabukas ang ilaw sa loob ng bahay. Ibilin sa mapagkakatiwalaang kapitbahay ang inyong bahay at ipaalam kung kailan kayo babalik. Mas mainam din kung may mga CCTV camera sa loob at labas ng bahay na pwedeng i-monitor kahit pa nakatravel. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Signal number 2 nakataas sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa bagyong Kabayan. Naritong report. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang apektado ng Tropical Storm Kabayan. Itinaas ang pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Dinagat, Surigao del Norte, mga isla ng Siargao at Bukas Grande, Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Norte, eastern portion ng Agusan del Sur at northern portion ng Davao Oriental. Signal number 1 naman sa southern portion ng mainland Palawan, Cagayan Silio Islands. Sa Visayas, signal number 1 din sa southern Leyte, southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, buong Cebu, kasama ang Camotes at Bantayan Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental at Guimaras. Signal number 1 din sa nalalabing bahagi ng Agusan Provinces, central portion ng Davao Oriental, buong Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Camiguin, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, northern portion ng Cotabato, northern at central portion ng Zamboanga del Norte, buong Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Namataan ng pag-asa ang sentro ng Bagyong Kabayan sa coastal water ng Caraga, Davao Oriental. Taglay nito ang lakas na hangin na hanggang 65 kilometers per hour. Anumang sandali ngayong umaga, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa Davao Oriental o sa southern portion ng Surigao del Sur. Tatawirin ito sa mga susunod na oras ang Mindanao na magiging dahilan ng posibleng paghina ng bagyo hanggang sa makarating ito sa Sulu Sea kung saan makakaipon muli ng lakas. Posibleng ang susunod na landfall ng Bagyong Kabayan sa central o southern Palawan umaga o hapon bukas. Bukod sa bagyo, patuloy na umiiral ang hanging amihan sa northern at central Luzon, habang shearline naman sa eastern section ng southern Luzon. Dahil sa bagyo at sa hanging amihan, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Northern Quezon at sa ilang bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon ngayong araw. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Sa bandang hapon naman, higit itong aasahan sa ilang panig ng Ilocos Region. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Inaugural flight mula sa Cebu lumapag na sa Lawag City, Ilocos Norte. Mga turista inaasahang dadagsa ngayong holiday season. Ang detalye sa report ni Gab De Luna. Mahigit 50 pasahero ang dumating sa inaugural flight na Cebu to Lawag sa Lawag International Airport. 2 araw kada linggo tuwing Martes at Biyernes ang schedule ng mga flight. 7:30 AM ang departure ng flight mula sa Cebu City, habang 10:25 AM naman ang flight mula sa Lawag City. Kaya we are excited about it kasi it's the very first time. Pinaka-first flight to na linking Northern Luzon, Ilocos Norte region with Cebu and the Central Philippines. So we really want to build it up. May mga charter flights noon, mga one-off flights na, pero ngayon talagang regular na siya. Labis namang ikinatuwa ng Provincial Tourism Office ang malaking interes ng mga Cebuano at iba pang turista sa pagbisita sa probinsya. Malaking tulong daw ito sa pagpapasigla ng turismo sa probinsya, lalo na ngayong holiday season. Yeah, the bookings are steadily increasing. The market in Cebu seems to be very bright. So we believe that the market in Visayas and by extension Mindanao will contribute to our mutual growth in terms of tourism and trade. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Matapos ang 5 taon, muling nasungkit ng San Beda Red Lions ang kampyonato sa NCAA Men's Basketball Tournament. Ito'y matapos ang heart-pounding win ng San Beda na underdog sa finals dahil kailangan nilang talunin ang top seed at twice to beat na Mapua Cardinals, 76-66. Pero nangibabaw ang uhaw ng San Beda sa championship.
Kaya kinain ng mga leon ang Cardinals sa pangunguna ni Jacob Cortez, Euken Andrada at James Payusing na tinanghal na Finals MVP. Umabot naman sa mahigit 23,000 na basketball fans ang nanood sa laro. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Taon-taon ay binabantayan ng Department of Health ang firecracker-related injuries kasabay ng pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Kaya para talakayin ang Oplan Iwas Paputok, makakasama natin ang isang orthopedic surgeon na si Dr. Mario Castro. Good morning, Doc, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Morning. Yes, Doc. Doc, unang-una, gaano na nga ba ka-agresibo ang Department of Health para sa Oplan Iwas Paputok? Magandang umaga. Taon-taon actually sinisimulan natin yung mga bagay-bagay tungkol sa mga paputok, no, tungkol sa pag-iwas sa paputok, at early ng December pa lang ay naglalagay na tayo ng mga signs para mawarningan yung mga tao tungkol sa mga paputok. Doc, balikan lang natin yung record. Last year kasi mas marami raw po ang nasabugan ng paputok sa kalsada kumpara sa mga nasa bahay. Ganito rin po ba ang sitwasyon sa Region 1? At ano yung magiging strategy ng DOH po? Every year, as I said, no, naglalagay kami ng countdown sa labas ng emergency room namin. Every day, starting December, para makita natin kung may mga kaso araw-araw na nagpapaputok, no? And most of the time, since last year, meron tayong more or less mga 12 na cases. Then this year, late 2022 and early 2023, meron tayong mga 22 cases na natala sa Region 1 Medical Center. So, ibig sabihin, tumaas yung mga kaso na nakita natin sa emergency room. Okay po. Sa kategorya siguro, Doc, sino yung mga madalas mabiktima ng paputok? O yung nasasabugan o napuputukan po? Actually, ngayon, masasabi ko na parehas. Mostly mga bata at saka yung mga mahilig magpaputok ng mga firecrackers. Sometimes, most of the time, nakikita namin right after the New Year celebration, the next morning, yung mga naiwan na mga paputok na mga hindi pumutok na pinupulot. Ang importante dyan kasi is dapat maging responsable ka as a citizen or as an individual na mahilig sa mga ingay during New Year, no? Hindi natin maiwasan na gumamit ng mga paputok. Maraming mga bagay-bagay na pwede nating maiwasan yung kung paano putok. Dapat hindi natin directly hinahawakan yung mga firecrackers na nais nating mag-cause ng ingay during the New Year celebration. And of course also dapat may mga nakahanda tayong mga like halimbawa timba ng wood, tubig, para if in case may mga hindi pumutok na mga firecracker ay pwede nating ibabad doon para basahin, para mamatay yung sunog ng paputok na yun, no? Maari bang makakuha ng tetano at pagkalason sa pagpapaputok po? Definitely, yes, lalo na pag swallowed yung parts ng paputok, pwedeng indirectly yung mga debris, pwedeng malanghap or maisubo nung bata, halimbawa, na mag-cause ng poisoning sa mga bata. Although sana kung malakihan kasi, depende sa laki din naman kasi para mag-cause ng poisoning. Like sa tetanus naman, of course, pag nagkaroon ng injury or sugat, prone ka sa tetanus pag nagkaroon ka ng opening or sugat sa mukha or any part of your body. Okay, Doc. First aid treatment po kapag nasabugan ng paputok, Doc? Pag nasa bahay lang at simple lang yung injury, no, pwede mo namang like hugasan agad ng malinis na tubig. At the same time, para maiwasan yung mga ibang like yung tetanus halimbawa. So, pwede ka kasi magka-tetanus dahil doon. So, at takpan ng malinis na tela or anything, gasa na meron sa bahay. Then, kung hindi tayo sigurado doon sa treatment natin, dalhin natin agad sila sa hospital or sa emergency room para
malunasan ng tamang lunas yung pasyente o yung nasabugan. Okay. And lastly, Doc, ano po ang ating mensahe sa publiko na lang sa pagdiriwang po ng Pasko at Bagong Taon? Kung maaari, iwasan po natin magpaputok ng mga explosive devices, mga firecrackers, lalo na yung mga malalaking firecrackers. At kung hindi natin maiwasan, precautionary measures lang sa mga... Dapat aware tayo sa ating mga paligid, no? Dapat malinis, walang pwedeng masunog or anything like paper or dahon kasi yung nagkukos, like pag may tamaan ng debris yun, pwede siyang mag-cause ng fire. And also physical injuries sa mga pasyente. As an orthopedic surgeon, marami akong nakikitang mga pasyente ngayon ay dati, previously 10 years back, na may mga nabawasan ng kamay, kung hindi lang kamay, 2 kamay. Kung pwedeng iwasan ang magpaputok, iwasan natin. Okay, Doc. Maraming salamat, Doc Mario Castro, at ingat po kayo palagi. Tradisyon ng Lubenas ning Pasko, buhay na buhay sa Magalang, Pampanga. Narito ang report. Muling pinaningning at pinasigla ng makukulay na parol ang gabi sa pagdaraos ng Lubenas ning Pasko o The Novena of Christmas sa probinsya ng Pampanga. Ang Lubenas ning Pasko ay isang tradisyon sa bayan ng Magalang kung saan ipinaparada ang mga tradisyonal na parol patungo sa mga simbahan 9 na gabi bago ang Pasko para sa simbang gabi na nagsimula pa noong 1800s. It becomes not only a paraliturgical activity of the church, but because of the longevity of the practice, it becomes a cultural heritage, an intangible cultural heritage for Kapampangans. Ngayong 2023, nasa 26 sa 27 barangay sa bayan ang sumali sa taunang tradisyon. Bawat parol ay gawa sa mga tradisyonal na materyales tulad ng papel de hapon, palara, kartolina, kawayan at iba pa. May formation din na sinusunod sa bawat parada. Dapat mauna ang krus na susundan ng 6 na pares ng parol at ang kanilang patron o santo at mga kabarangay na nagdarasal. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Fixed rate sa mga shed may bit na ipinatutupad sa Tondaligan Beach sa Dagupan City ngayong Christmas season. Ang detalye sa ulat ni Russell Simorio. Naglatag ng tent ang ilang bisita sa Tondaligan Beach sa Dagupan City para ma-enjoy ang Christmas break. Maaga na rin nag-beach banding ang pamilyang ito na dumayo pa mula Urdaneta City. Ay masaya kaninang alas 5 ng madaling araw pa yon, nandito na kami. Kasi nandito ang kapatid ko, nanyayahan niya ako dito na pumunta, kaya masaya kami dito. Nagpatupad ang fixed rate para sa mga shed sa Tondaligan Beach Park. 1,000 hanggang 1,500 pesos ang sigil tuwing Christmas season at weekend, habang 500 pesos sa ordinaryong araw. Pero ang karamihan talaga pag Pasko, New Year, marami talaga. Pinubli pa natin itong police presence, police visibility dito sa ating lungsod. Samantala, naglabas ng fixed rate ang Alaminos City Tourism Office para sa island activity sa 100 Islands National Park ngayong Christmas break. Nasa 1,400 hanggang 4,500 pesos ang singil sa motorboat para sa island tour. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga negosyo sa Bethlehem matumal kahit Christmas season dahil sa Israel-Hamas war. Tunghayan sa Globalita. Kahit Christmas season, hirap ang mga negosyo sa Bethlehem. Kung dati punuan ng mga hotel ng mga pilgrims, ngayon bakante at halos walang mag-book. Isa sa dinarayo rito ang Church of Nativity. Apektado rin ang mga empleyado dahil sa mga nagsarang negosyo at nagbawas ng tao. Takot kasi ang mga turista sa Israel-Hamas war. Higit 1 oras ang layo ng Bethlehem sa Tel Aviv. Pambungad naman sa year 2024 sa USA ang mga maskuladong ito na may bitbit na aso. Sila ang models sa 2024 calendar na konsepto ng celebrity photographer at dog rescue advocate na si Mike Ruiz.
Layo niyang ipromote ang magandang pangangatawan kasabay ng pangangalaga sa mga rescue dog. Mapupunta sa dog charity ang kikitain sa Hunks and Hounds calendar. Chris Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV. Bagong parody song ni Michael V sa Bubble Gang, instant hit sa netizens. Tunghayan sa report. Instant hit na naman sa mga kapuso at netizen ang panibagong parody song ni Michael V sa Bubble Gang. Wedding ang tema na kinompose ni multi-awarded comedian and content creator Michael V. Kasama ang ilang celebrity sa mga nag-abang at napa-comments sa kanyang new parody song. Samantala may bagong time slot ang flagship gag show ng GMA na mapapanood na 7:15 PM tuwing linggo. Ngayong 2024, isang panibagong afternoon prime series ang aabangan sa GMA. Kwento ng galit, paniningil at hiwaga sa kanyang pag-ahon mula sa pang-aapi. Panibagong pagkatao ang haharap sa inyo. Abangan ang makiling sa GMA Afternoon Prime ngayong Enero 2024. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. By Maria Robinson. She was born in South Korea and became an American politician and an MIT graduate in chemical engineering. Okay. Oy, bukas partner, magkakasama po natin mga kapuso si award-winning director, Direk Zig Dulay. Pag-uusapan natin yung pelikulang Firefly na ang ganda rin dito, partner. Oo nga. Bida dyan si Ding Dong Dantes. Heavy drama, si Alessandra De Rossi. Oo. Mga kapuso, 7 days na lang, Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.